Hello mga stories, welcome back sa ating content. At magiging concerned citizen kasi tayo. Kasi itong ano na to, itong video to galing to sa Pinoy vloggers, okay? Sa isa sa vlogging. Ang sabi niya dito as ang lala ng pagkakadugyo. Sabi niya, Diyos ko, basta breed lapper, hindi nag-iisip. Pinaupo na sa high chair ng baby, pinainom pa sa braso. Oh my God. Okay, panoorin natin saglit. Pero bago natin na-play ito, no? Kung naalala niyo yung yung isang fur parent na yung nag-viral recently. Kung naalala niyo yung yung alaga niyang aso na pinaupo yung mga changing diapers ng mga baby. Imagine mo, no? Walang diaper, pinaupo, 'di ba? Dala na nakalagay sa fur base, nag-viral, pinicturan. Tapos isa pa naman yung isang poor parent pinaupo sa aso sa lamesa. Kawawa ang next customer. Kawawa yung gagamit na susunod sa sa changing diaper. Paano kung ang susunod ng gagamit ay may allergy? Paano na? Tapos ito ang mas malala dito. Panoorin natin saglit itong ginagawa nito ni itong citizen, itong concerned citizen na to. So, itong video na to, hinanap ko itong itong username na to, hinanap ko, but suddenly di ko pa nakikita. Kung may nakita man kayo, pa-link na lang diyan sa comment section. Kasi hindi ko pa nakikita eh. Pero anyway, sige, i-anin ko na lang. O kaya, message mo na lang ako sa sa Facebook, sa Marky Stories. Message mo na lang ako doon, yung saan yung ko. At ilalagay ko sa comment, sa description. Ayan. Thank you. Okay? Ito yung galing ito kay Jella. Okay? Galing kay Jella ito. So, ito sabi niya dito is, what if allergy yung uupo na bata sa high chair? Ito. Pinaupo yung high chair. Itong baby yan eh. Bakit niya pinupo yan? Ay, naku! Sapi yung baso. Oh my God. Ayaw ko na. Parang ayaw ko na nang gamitin yung baso. Parang gusto kong gamitin yung parang wala na akong tiwala sa mga fast food chain. Sorry mas prefer ko na lang di na ako mas prefer na ako na take out mo na lang. Take out na lang. Yun, safe pa. Kahit sabihin nating plastic yun. Okay lang kasi 'di ba? Yung yung plastic cup na kaysa sa ganyan. Oh my God. Sasakripisyo ko na lang magpa-deliver na lang dito sa bahay kaysa naman magkakain ako sa labas. Okay. Sabi niya dito sa comment section, tingnan natin. Sabi niya, parami sila ng parami. Ay, tapos sabi reply, afford bumili na may breed pero pet essentials hindi. Yung doon pa lang parang nawalan ako na ng ganang kumain leche. Ito sabi niya dito. Wala po sir and ma'am. I remember the last time I bought a brother the gift sa Kantimar. Chow siya nung baby. For first sweldo ko yun, binili ko ng aso para sa kapatid ko. Putik paglaki askal. Pero syempre, minahal mo na and all minahal mo na at all. Kaya kumbaga di mo rin may balik. I don't recommend buying there. To siguro yung meron man baka sa na timing sa akin yung hindi yung Ito sabi niya, Squammy Basta may breed pet lover na daw.
Baka hindi pa yan makalapit sa mga aso o pusa sa kalye. Ah, ito mas masaklap dito, no? Masaklap dito. Paano kung ito nga, tama yung sa caption, no? Na paano kung rabies yung ano yung aso nyo, hindi natin alam. Tapos iinom, di ba? Ano yun? Saklap nun, men. At saka ano yun? Nakaka, ano, nakaka-disturb yan at ah, sagabal yan sa ginagawa niya. Ay, nako. Kawawa yung gagamit niyan. Okay. Ito sabi niya dito, yung mga mamimili ng breed, pretentious animal lovers kung kuno man niya, mga yan, most of them have neglected as pins na guard dogs lang nila sa labas ng bahay nila. Ni malinis tubig di nila sila mabigyan. I have a neighbor like that. Sa awa ko, pag nakakawala sila, kami na magpapakain sa 2 aspens nila, which resulted to them staying more at our house kasi well-fed and attended sila. Weekly ko sila pinaliguan at pinabakunahan na rin to be protected sa viruses. Napaparinig pa yan siya ng mga babies ko, ayaw nyo nang umuwi sa atin. Pag napapadaan at nakikita sa fur babies niya sa bakuran namin, like samantala yung pom niya naka-aircon palagi sa loob at hindi niya pinaglalaro sa yard, baka daw madumihan. Oo nga yan na naman. Sabi nito, yan na naman sila. May toddler pa man din ako. Madalas sa high chair namin nuupo pag kumakain kami sa labas. Sige, kami na lang mag-a-adjust. Ay, nako. Ay, hindi. Ito, sabi niya dito. Talagang pati baso. Ako lang ba medyo off din for me yung nakikita kong kasama pati sa paliligo yung pet dog nila. Like, kunyari sa pool, parang di siya hygienic for me. Ayoko. Tapos dito, o di naman lang nag-iisip yung batang nakalublob sa pool minsan, aksidente pa silang nakakainom ng tubig doon, tapos may asong nilulublob doon. Di sa pang-aano, pero parang ang lansa kasi ng aso kahit sa alagang-alaga. Kahit na alagang-alagan, paano? Ito sabi niya dito, dapat talagang i-call out yung mga ganito. I have 2 dogs at alam mong dapat limitation mo as for mom and dad. Yes, we consider them as our junakis. Pero sana naman maisip nila, especially yung mga ganitong may alaga, hanggang saan lang allowed ang mga alaga nila. Kaya di mo rin masisisi yung ibang establishments kung bakit ayaw magpapasok ng alagang animals usually dogs, di ba? Kaya minsan may nakita establishment na dogs and not allowed kasi merong nagreklamo doon. Kaya yun, oo. May opinion ako dito, okay? Sabi niya, maraming ganyan talaga, tapos kapag sinita mo galit pa sila. May pa animal welfare pa sa lagay na animal welfare pa. Sana ilagay din nila sa tama. Ginagamit niya sa mga batas Alam mo yun, parang gagamitin naman ng animal welfare card ng lecheng niya yan. Hindi. Ito sabi niya dito, nabasin nito yung Jollibee staff. Alam mo kasi yung Jollibee staff, medyo wala silang laban dyan Oo.
Kasi pag sinita yan, syempre magagalit ang mga customer. Sa ayaw sa gusto, ang malilintikan, ang matatalo dyan, stop na mismo. Kahit sabihin natin isita natin kasi baka kasi yan, customer yan eh. Diba? Nakakalungkot isipin na ganito mangyayari as a courtesy next customer tapos gagamitin yung baso. Oh my God. Paano natin masisigurado ganyan, di ba? Hindi, kasi parang bala na kasi hygienic eh. Kasi yun, establishment ng mga pagkain eh. Diba? Nakakalungkot isipin bakit kaya sila ganyan. Diba? Ito sabihan dito, isa-isa nang nagsisilabasan ng maling ginagawa ng mga for parents. I hope yung mga malls nagtitake notes. Make rules na higpitan na yan. Ito sabi niya dito, animal should be banned in food chains or restaurants. I know maraming magagalit sa comment ko at magda-downvote. But think about the other people who will suffer yung mga sinusitis at allergic rhinitis. Yung fur nila will trigger histamine to release allergic reaction. Please be considerate yung iba dyan ang ginagawa pang hambog nila na lang kaya dinadala kahit saan. I have rhinitis po and ang hirap mawala, sometimes it takes weeks. Ang bigat sa ulo at mata mata po, tapos tutulo na lang bigla yung sipon. Hindi po ako makapag-aral ng mabuti kasi bigla na lang tutulo luha tapos masakit pa yung ulo, hahatsing pa kahit wala na yung nakaka-trigger, pero yung sakit parang kapit na extend pa talaga. I hope maintindihan yung iba yung mga ganito. I feel you itong netizen na to. Naiintindihan ko yung may mga ganyang yung parang medyo natutulo yung sipon, merong tutulo yung luha. Ganito talaga. Kasi tayo medyo yun kasi yung parang natin nagkaroon tayo ng allergy or something o yun nga. Kaya dapat niya i-ban talaga. Even binasa ko lang to. Marami magdi-dislike sa aking video na to at magsasabay i-report tong itong video na to, yung channel na to. Kahit mababa, kahit 123 subscribers, bano-bano mo pa, di ba? May magsasabi ng ganyan. Kaya nakakalungkot no? Parang ina-against ko yung mga fur parents. Hindi nyo man iniisip. Ito sabi niya dito, yung iba dyan, sasabihin na mas malinis pa mga aso namin Susmeyo! Kahit nga super linis din ng aso ko, never ko papaupuin sa ilalagay sa lugar na ginagamit ng tao. Respect na lang din sa iba. Yung iba kasi sa mga totoo lang dinadala yung mga pets lalo na sa aso ng mga malls para lang sumabay sa uso at magpasikat. Hoy! Hindi nyo kami rich, tanga. Hindi mo kami rich, tingnan. Walang may iwan. Di ilagay nyo sa pet boarding yung na matagal kayo mawawala. Kung magmamall o kakain ng papasyal lang sa labas, ay wag nyo na dalhin. Kung ganyan lang din naman kayo kabalahura. Diba? Yan yan ang sinabi niya dito. Ginawa ang expression ng aking emotion. Ang dami talagang ob sa Pilipinas. Diyos ko, common sense is a common anymore na talaga. yan. Ito, sabi niya, yan ang hindi nagigets yung mga fur parents. Meron akong tropa na madalas kasama dogs niya. Literal na inaayos and pinupunasan nila yung mga upuan pag nagamit ng dogs niya. Never nila pinilit ng dogs nila sa place na hindi talaga accepted and laging naka-diaper sa labas. Common sense lang naman kasi talaga Kaso sobrang sablay ang Pilipinas ngayon. Nakakainis na. Hindi ba?
Ayun, at okay, so konti na lang at ito ito last na 'to. Mayasa din kami na breed din namin pero madalas 'pag sa fast food as sa fresco na lang talaga kami. Parang kahit di nila sinasabing feel namin ang uncomfy 'pag pinasok namin na unless well ventilated or open for pets talaga ang area. Pakiramdam lang ba? We have to consider kasi allergies ng iba sa fur nila. Sa malls, yes, pinapasok especially Ayala Malls na pet friendly pero fast food resto, much better na all fresco consideration din sa ibang kumakain. Yan. Okay, so yun ang mga ito ng mga mga comment sections, no. Alam mo, ito ito ang mga insights ko dito. Ito nung mangyayari dito sa mga if ever may nalaman to sa mga management o mga executives to, mapa SM, Ayala, Robinsons, any kind of malls, di ba? Pag once na yan na malapit na manalaman yan ng mga executives, management, or president, o founder, malapit na mababan itong mga yung mga fur babies. Even fur babies man yan. Baka totally, baka gamitin niya yung even sabihin nating gagamit sila yung parang yung lalagyan ng yung parang alam mo yung parang stroller na mas nilagyan yung parang yung kinover nila na basta ganun. Ito example ng ganito yung papakita ko sa inyo. Ito yung mga pet strollers, di ba, yung mga ganyang gagamitin mo. Baka sabihin, hindi na hindi namin afford yan, bakit namin gagamit yan, ganito, ganyan. Baka hindi siya comfortable ng aking forte, yung babies, magwawala pa yan. Kung ayaw mo, wag ka na lang kayo mag-mall, ganun lang yun. Diba? Nakakalungkot isipin yung mga ganyan talaga. Alam mo, hindi natin i-validate yung mga itong sinasabi doon sa comment section kasi may point naman sila. Kasi may mga katulad nito, meron siyang allergy yung may tumutulo, yung sinasabi niya dito na tumutulo. Tapos na sasabihin niya na naman niya ito na kartel mo yan, ganito, ganyan, for babies naman to. Oh my God. Nakakalungkot, di ba? Yung mga ganyan na mga taong ganyan na overprotective na mga aso kaysa sa mga tao. Di ba? At yun nga eh. At hindi naman sa ina-guess ko to sa mga fur babies may hindi lang asong paborito ko, pati mga pusa din. Kasi tinan mo naman sa mga short yung mga videos ko sa mga short clips ko, yung short videos ko sa YouTube at sa mga aso. Di ba nakita mo yung mga aso nilalagay ko? Ang dami nagla-likes, di ba? Di ba? Yun. Doesn't mean na ayaw ko. Na nagustuhan. However, pero sana naman, maging enthusiast naman kayo. Maging responsable naman kayo sa ginagamit. Paano yung mga iba na ayaw nila? Di ba? Sana ma-respetuhin nyo naman yung iba na ayaw nila. Yung iba naman medyo allergic sila sa mga tao, especially sa mga fur parents. Intindihin mo naman sila. Okay? May tao kasing ganun may kilala akong ganun na medyo ayaw nila ng mga fur babies, ganito, ganyan. Kaya minsan talaga hindi maiwasan na maalis sila o ayaw nila, minsan mapapagsabihan man lang ganito, ganyan. Di ba? Kaya nakakalungkot yung iba dito na magiging medyo maging balahura sila sa ganito. Kaya wala mangyari dito, magiging nito, malapit-lapit na ang baka maban na totally or not totally, baka maban yung mga certain malls dito sa Pilipinas, no? Yun ang nakakalungkot yan. Alam mo, sa mga fur babies, dapat maging responsable naman tayo. Kung may kung meron tayong
pera man yan, pwede naman tayo bumili ng mga ganitong mga protective. Wala naman masama na wala masama na wala tayong stroller. Dapat maging responsable naman tayo. Yun lang naman yung iniingin ng mga citizens dito eh. Kahit nga rin ako, okay? Yun lang mga sabi ko mga stories. Shoutout pala sa dulo ng video. Thank you sa panonood and have a great never ending stories. Bye!